So, hello everyone. Today we are gonna discuss and teach you how to install the operating system using VirtualBox. VirtualBox. VirtualBox is a powerful and free open source virtualization software that enables user to run multiple operating systems on a single physical machine. It's a valuable tool for professionals and enthusiasts seeking flexibility and isolation in managing diverse computing environments on single hardware platform. So next, what is operating system? Operating system or OS is the fundamental software that acts as an intermediary between a computer's hardware and the applications that run on it. So also operating system is the main software of a personal computer or computers. Linux. Linux is an open source, Unix-like operating system kernel that serves as the core of various Linux distributions developed by Linus Torvalds. It provides a robust and stable foundation for computer systems. Okay guys, before we proceed to our installation, let's have a quick recap. What is virtual machine? In simple terms, a virtual machine or VM is a software emulation of a physical computer. It allows to run multiple operating systems on a single physical machine, breaking down the traditional boundaries of hardware limitation. Ngayon, alam na natin kung ano yung basic information ng virtual system at operating system. Ngayon, magkumpulsa tayo sa pag-download ng VirtualBox. So, ayun nga. Cut mo lang ito mamaya. So ngayon, sa search bar, search natin virtualbox.download. And makita nyo agad yung first link nung na VirtualBox. Pinutin nyo lang yung download, Oracle VM VirtualBox. Pag pindot nyo, lalabas yung website. And pumili na kayo kung anong nyo, tawag dito, yung kung ano ba yung nyo, kung Mac OS ba, kung Windows. Syempre, ang namin, yung Windows host. So pinutin nyo lang yan. Pag pindot nyo yan, mag-automatic download na yan. Tapos yan, ano nyo lang sa file, save. Then ayan, loading lang yung sa download. Pagtapos yan, pinutin nyo agad yung file. Okay, natapos na yung pag-download natin. Download complete na. Pinutin nyo lang yung VirtualBox .7.012. Wait nyo lang lumabas. So ayun, lumabas na siya. At after nito, pindutin natin yung next, then next ulit. Then, huwag kayong mag-alala dito. Hindi naman masyado siyang ano. Then, pindutin natin yes. Yes ulit. Then after that, makikita natin yung install. Pindutin natin yung install. Tapos, wait lang natin siya mag-install. Medyo matagal siya kahit pa paano. Kaya kailangan natin maghintay guys. Wait lang tayo. Then ayun, tapos na. Kiklik na natin yung finish at meron na tayong VirtualBox. At complete na ang ating pag-download at pag-install. Klik natin finish. Then ayun. Tapos na.
Ayan, so guys, dadako na tayo sa next step para mag-install ng virtual machine. Ayan, wait lang natin siya. Then yan, nasa Chrome na ulit tayo. Then search lang natin guys yung Ubuntu download. Ayan, Ubuntu download. Yung unang lalabas sa Chrome guys or link, ayan yung i-click natin. Then mapupunta na tayo sa mismong website ng Ubuntu. Then ayan na, accept all and visit site. Scroll down lang natin siya. Then makikita na natin kung saan i-download yung Ubuntu. Then ayan. Yung download 22.04.3, ayun yung i-download natin guys. Ayan, click lang natin yan. Then antayin natin mag-download. Then ayan na guys, nagda-download na siya. So kailangan lang natin ng patience sa pagda-download nito and kailangan mataas yung memory ng ating personal computers or laptop. Ayan, nagda-download na siya kung makikita natin. Okay, natapos na kayo download ng Ubuntu desktop na ISO. Now we're going to proceed sa paggawa ng virtual machine. So let's go to a VirtualBox sa taskbar. And then yan, pipindutin niyo yung new para makagawa kayo ng bagong virtual machine. Yan, click that. Tapos syempre, papangalanan niyo yung virtual machine niyo ng Ubuntu. So ito, type niyo dyan, Ubuntu. And then yung type niya Linux syempre, tapos version Ubuntu 64-bit. Now we're gonna select yung dinownload natin. Click on other. Tapos punta ka sa downloads or kung saan man yung download folder mo. Yan, tapos click mo yung Ubuntu na dinownload mo. Yan, so dito sa part na to, kung napakialam mo yun since nasa virtual machine nga. Yung part na yan is for login, which is VBox user tsaka VBox user. Change me pala. VBox user tas change me. Yan. For the other part, so since I have 12 GB RAM, isa-set up ko siya sa 5,739 MB or 5.7 GB. Yan, sa hard disk ko na siya pakialaman. Now that nakagawa na nga tayo ng Ubuntu Virtual Machine, hayaan na natin siya mag-boot. Powering VM up. So, ayan na nga. Nag-start na yung Ubuntu. Basically, yung mangyari dito sa nag-start na Ubuntu, since first time mo lang siya nabuksan, mag-i-install siya mag-isa. Yan, so, pinindot ko na yung try or install Ubuntu. Pagka-pindot ko nyan, immediately mag-start kagad yung installation. So, I think hanggang dito na muna ako.
after naman mag-install ng Ubuntu, kusang magre-restart ang inyong virtual machine. Then, ayan ang lalabas, VBox user. Then, sa password naman po, ang ilalagay nyo ay lowercase, then change me. Tapos, hintayin nyo lang po siyang gumana. Then ayan, meron na tayong Ubuntu sa virtual machine.